At napuno na rin guys si House Speaker Martin Romualdez dahil sa sobra-sobra hong pagmamalabis ni Kadigungan. Kahit nga din yung anak ng presidente na si Sandro Marcos, napuno na rin guys. Dahil ba naman parang tila baga ang pahiwatig ni Kadigungan ay pagwatak-watakin itong unity team. Pilit niyang sinisira ba, pero si House Speaker Martin Romualdez ay naninindigan, tumitindig. Kumbaga sabi niya nga, trabaho lamang po, walang personalan. Kaso itong si Kadigungan, namimersonal. So ito yung balita. Mananakot sa kamera para mapasunod lalabanan ni Romualdez kasi meron hong threat itong si Kadigungan. Ito nga yung sabi ni Sandro Marcos, no? There were threats against one of the House member and the House itself. House Senior Deputy Minority Leader Sandro Marcos says during the consideration of House Resolution HR number 1414 that there were threats against one of the House member in the House itself during a break. He believes that the resolution is a show of solidarity not only towards the House Speaker Martin Romualdez but for its institution as a whole and its Sun City. Marcos did not give the exact date of the name of the TV network where the threats were made, but he said that some words were said to malign the reputation of the House Representative. So, kahit hindi man yan direktang pangalanan ni House Senior Deputy Minority Leader Sandro Marcos, kilalado na natin kung sino yung nagbanta. Kilala na natin. Sino pa ba? Yung nag-iisa Kadigungan na pinagtatanggol niya yung kanyang spoiled brat na anak. So ngayon, sa mga hindi nakakaalam, ito yung video ni Kadigungan. Panoodin nyo. Mag-liquidate ka. Ano yung asking? Mag-liquidation tayo. And you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out its Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Diba? Grabe kong grabe kong mambintang, pero wala naman sapat siyang ebidensya. Alam nyo guys, diba, kakasabi ko lang sa recent video ko, if you are a former president, diba, nananahimik ka na lang sana, okay lang naman mag-criticize ka, there's nothing wrong. Pero if mag-criticize ka, na wala ka namang factual evidence, wag na lang. Diba, sinabi niya, the most rotten, pinakabulok na institution daw ay ang Congress. Hindi niya nga alam na siya yung merong 65, 'di ba, na Congress sa PDP laban. Ibig sabihin, bulok din ba 'yon? Kasama na yung anak mo na si Paulo Duterte. 'Di ba kasi congressman din naman si Paulo Duterte eh. Ngayon, 'di ba kahapon, nagbitiw si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales sa PDP laban. Kasi nga, di ba, may threat, may pagbabanta. Ngunit sumaklolo naman si House Speaker Martin Romualdez. At ito ang sabi. Panoodin ko sa inyo guys. Galing to sa PTV, sa Facebook post. Panoodin natin sa inyo guys. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Ititig ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Inulit ko lang guys Ititig ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Yan. Para sa kapakanan ng bayan, titindig ako. Kumbaga, sa madaling sabi, trabaho lang walang personalan.
'Di ba? Ito kasing si Kadigungan. Lahat naman 'to nagsimula sa issue sa confidential funds na hindi ho pinagbigyan yung kanyang anak. And then, naimbis na itama ang mali, sinundan niya pa ng isang pagkakamali. Tama ba yun? Ha? Tama ba yun? 'Di ba mali? Alam mo na ngang mali, sinundan mo pa ng isang pagkakamali. Eh nga yung anak mo in the first place, tinanong lang para saan yung confidential funds. Ngayon, ang sabi ng kanyang anak, ang kumukontra daw sa confidential funds ay kalaban ng bayan at ayaw ng kapayapaan. Partida guys, tinanong lang. 'Di ba? Nagtanong ka lang, naging masama ka pa. Ay karapatan ng mamamayang Pilipino na magtanong kasi that is a public money, that is a public funds. I'm a taxpayer. May karapatan akong magtanong. Ba? Nagtanong lang kami. Kami pa yung naging masama. Tapos, natalo pa siya sa debate nila ni Raul Manuel. Imagine, VP ka. Hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo tapos kailangan mo pang umuwi ng Davao para magsumbong sa ama mo at ginawa mo pang spokesperson yung ama mo kung saan gagamitin yung confidential funds. Bakit hindi mo kami direktahin na gagamitin mo ang confidential funds para sa mga taga-bundok? Wala naman problema. Basta magsabi ka ng totoo. Ang problema dito, wala kang liquidation. Imagine yung 125 million naubos within 11 days, tapos wala man lang nilatag doon kung saan ginamit, saan napunta, other expenses, wala! Ako nga, nung nag-aaral ako, nung college, first year ako, imagine 300 pesos. Tinatanong pa ako ng nanay ko kung saan ko gagamitin yun. Eh alam niya naman talaga na gagamitin ko yun sa pagkain, sa ulam, sa photocopy, Xerox. 300 pesos, tinatanong pa ako ng nanay ko. 1 week kong baon yun. Lunes hanggang Biyernes. Tapos ikaw, within 11 days, 125 million. Ay! Kaloka. Ngayon, sabi ni House Speaker Martin Romualdez, kasi nga, labis-labis na yung pananakot na ginagawa ni Kadigungan eh. 'Di ba? Na hindi lang napagbigyan yung kanyang anak, meron daw hong mga bulok daw ho yung Congress, yung pinakabulok daw ho na Congress, yung pinakabulok na institusyon ay ang Congress daw. So, may pagbabanta na siya, may pagbibintang na siyang ginagawa, mag-liquidation daw, ganyan-ganyan. Eh, samantalang yung salain niya, hindi mailabas, 'di ba? Eh, kasi, hindi na talaga guys pinagbigyan itong confidential funds na hinihingi ni VP Inday. So, ngayon, nagalit ang lolo nyo, ang ginawa, rumes back. So, ngayon, yung ibang mga kasamahan dyan sa Congress, natatakot na. 'Di ba? Ang iba nag-resign na nga kagaya ni Aurelio, 'di ba? So ang sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, tatayo ako laban sa sino man na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Titindig ako, tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Kumbaga, the short trabaho lang, walang personalan. Yan yung maganda. Trabaho lang, walang personalan. 'Di ba? Ito yung kagandahan kay Martin Romualdez, kahit madami hong nambabash sa kanya, hindi rin siya nagpapa-apekto kagaya ho ni Pangulong PBBM. Kumbaga, okay lang na i-bash nyo ako ngayon, pero alam ko kinabukasan sa makalawa, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, malalaman nyo kung bakit ginawa ko to. Parang ganon. Anyway, nangako si Speaker Martin Romualdez na ipagtatanggol ang Kamara de Representantes laban sa mga kritiko at mananakot dito para mapasunod ang kanilang gusto. Yun, sabi ni Martin Romualdez, ipaglalaban ko kayo sa kahit na sino man. Sa kanyang speech sa sesyon ng Kamara, binalikan ni Romualdez ang dissatisfied view na ang tensyon ay pagwatak-watakin ang bansa. Tatayo ako laban sa sino man na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Titindig ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Magkaiba man tayo ng pananaw at paniniwala, nagkakaisa tayong tumitindig kung inaatake ang ating institusyon.
Hindi natin papayagan ang sino man na pigilan tayo sa paggapang ng ating mandato sa ating mga kababayan. Salamat ho, Martin Romualdez. Siguro, nafe-feel ko baka ikaw ho yung basbasan ni Pangulong Bongbong Marcos na tumakbo as a president sa 2028 election. Malayo pa man. Pero guys, ako personally, if tumakbo man si Martin Romualdez, hindi natin, sa ngayon, siya yung bet ko. Sa ngayon, hindi natin masasabi ang panahon, pero baka bukas, sa sumakalawa, mag-iba yung ating pananaw. Nakadepende ho yung aking pagmamahal, nakadepende ho ang aking posisyon sa government sa kanilang mga ginagawa. So, sabi pa dito, iginiit ni Romualdez ng aksyon ng Kamara na inilipat ang bahagi ng panukalang 2024 national budget ay bahagi ng kapangyarihan nito. The House was never lenient or did not it favor anyone. The entire process was dedicated to uplifting the lives of our fellow citizens and staying true to the fundamental principle of the system of check and balance in the government. Sabi pa nito, wala pong personalan dito, trabaho lamang po, na dagdag pa ng leader ng Kamara. Kinalungkot naman daw ho ni Romualdez na mayroong ilang mga sektor na naisirain ang imahe ng Kamara. Ay, totoo yan, di ba si Kadigungan? Kung makapagbintang wagas. Binanggit din ni Romualdez na mataas na rating na nakuha nito sa survey sa Okta Research na pagpapakita umano ng pagtingin ng publiko sa Kamara. So, di ba, makikita nyo naman guys sa survey, yung recent na survey, mataas ho yung nakuha ni Romualdez. It only means na effective leader siya. Di ba? Si Sara Duterte bumabao ang kanyang ratings. It only means din na hindi maganda yung kanyang paglilingkod. Di ba? Did you really get my point, guys? Kasi surveys matter at all. Just like what happened during the campaign campaign election period, when the researcher, yung mga survey, di ba, always na nagtatap si Pangulong PBBM and always na nagtatap din si VP Inday as a vice president during yung mga survey na yan. And what really happened is, nung time ng election, survey fits at all. So, it only means na hindi naman bias ang survey. So, nagiging bias kasi it's not favor sa inyo. 'Di ba? That's why you call it bias, because it did not favor sa inyo. Hindi ho nyo gusto kasi hindi ho align sa gusto nyo. 'Di ba? And you think na yung nilabas na survey ng Okta is bayad. Di ba? You accuse yung Okta Research survey na bayad ho. Na trolls. Samantalang itong si Kadigungan, yung sinabi niya na puno daw ng magnanakaw, pinakabulok daw na institusyon ng Congress, wala man lang siyang factual basis, evidence. So, how could we say na totoo ho yung sinasabi niya if wala siyang ebidensya? Ba't meron kaming ebidensya na ayaw niyang ilabas yung SALN niya? Diba? Ano ka? Anyway, going back sa ating topic, nakuha ni Romualdez ang 60% na performance rating at 61 trust rating na nabanggit sa survey na ginawa mula September 30 hanggang October 4. Parehong tumaas ng 6% kumpara sa survey nito noong Hunyo. Our efforts did not unrecognized as evidence by the fact, according to the latest survey by the reputable polling groups, we received the highest performance rating for the third quarter of the 2023. Kung hindi dahil sa sipag at suporta ninyong lahat, hindi natin may babalik ang tiwala ng mamamayan. Sa Kongreso, ang mataas na pagkilala ng publiko sa inyong speaker at sa ating kapulungan ay bunga ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos. Alam nyo guys one of the main reason kung bakit mataas ho yung survey ni Martin Romualdez is that because yung kanyang trabaho ay ginagawa niya ng tama. To the point na VP yan, di ba? Hindi siya umalayan sa gusto ng Vice President. Hindi siya naging, kumbaga, himod tae. Alam niyo yun, guys? Dila sapatos. Hindi siya naging ganon. Kumbaga, ginawa niya yung tama. Ibigay yung confidential funds sa tamang ahensya
sa ahensyang kailangan ng improvement, modernization. 'Di ba? Unlike dito na, 'di ba, sa VP, tapos OVP ka, tapos Deputy Secretary ka, tapos mas gusto mong mag-focus sa national defense. What the heck is that? Kaloka. Sakit sa bangs. Sabi dito, ito rin ay pagkilala na tamang ating ginagawa sa institusyon na ito. Mahirap mang gawin ang ilang desisyon na ating hinaharap na patunayan natin na nasa tamang panig tayo ng kasaysayan. Ang mga nagawa umano ng Kamara ayon kay Romualdez ay siyang nagpapakita ng loyalty nito sa bansa, sa konstitusyon at sa mga Pilipino. So, let us focus on the task at hand. When our goals are aligned, we could be excellent force propelling the country's unbuilded progress. Let us ensure that our action will promote development and shapers of both government and society. So, in English lang. Anyway, yun ho, yung balita natin ngayon. Hindi na ho nakapagpigil na puno na ho si House Speaker Martin Romualdez at sinunggaban niya yung threat ho na ginagawa ni Kadigungan. So, ayos ba? So, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.